Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa Lucas chapter 10, verse 38 hanggang 42. Ito po ay patungkol kay Mary at kay Martha. Tingnan po natin kung ano yung kapupulutan natin ng aral. Kapag ito'y binasa nyo, ano yung sarili nyong pananaw? At yung ibabahagi ko naman, nawa makatulong para mas maunawaan natin. Tingnan natin yung mga passage na sabi nga, si Jesus ay nagpatuloy sa paglalakbay at nakarating siya sa isang bayan na kung saan naninirahan si Maria at si Martha. At malugod na pinatuloy si Jesus ng magkapatid. Pinaghanda. At si Maria naman ay umupo sa harapan ni Jesus at nakinig. Tama yung sitwasyon, pero bandang huli, siya ay mali. Tignan natin yung sitwasyon. Bakit ba nag-umpisa sa tama, napunta sa mali? Tandaan natin, si Jesus at ang kanyang mga kasamahan, at ang kanyang mga disipulo, ay naglakbay. Malayo ang pinanggalingan. Sigurado na ito ay puyat, pagod, gutom, o kaya uhaw. Kaya nung dumating siya sa tahanan ng magkapatid, normal lang. Napatuloyin, ihanda yung uupuan, at kung merong tubig, painumin, at pwede rin ipaghanda kung kinailangan. At ito ay ginawa ni Martha. Pinaghanda niya si Jesus nung sila ay dumating. May mali ba sa ginawa ni Martha? Kung titignan natin ay wala at normal lang. Sino ba naman ang hindi mo aasikasuhin kahit sa panahon natin ngayon? Kapag may dumating kang bisita, kakilala mo man o hindi, at alam mong malayo ang pinanggalingan, normal lang na paupuin mo at painumin mo. So, walang mali sa ginawa ni Martha. But sa patuloy ng oras, tingnan natin, hindi naman ibig sabihin, nung dumating si Jesus sa bahay ng magkapatid, nangaral ka agad ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi normal yon. So, ibig sabihin, pagpasok ni Jesus sa tahanan ng magkapatid, siyempre uupo muna yon. Magpapahinga, mag-uubos ng ilang minuto, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Dahil may sadya siya. Pero, nakita niya na ubos ang ilang minuto. Nakita niya, katahimikan muna. Nakita niya, si Mary na umupo na sa kanyang harapan. Handang makinig. Si Martha naman ay abalang-abala pa rin sa paghahanda. So, ibig sabihin, naubos na yung oras na kung saan humaba na yung paghahanda. So, nagpatuloy si Jesus. I believe na si Jesus ay nagpatuloy, nagsalita na, nangaral na. So, ang nakikinig sa kanya ay si Mary lang. Si Maria lang ang nakikinig. Si Martha, abala pa rin. Habang nagsasalita, si Jesus. Yun ang sitwasyon. Sa ganang sitwasyon, sabi ko nga, walang mali, pero ginawa na ni Jesus yung dapat niyang gawin. Nangaral na siya. Patuloy pa rin si Martha na abala. Maya-maya, sa ganang sitwasyon, lumapit si Martha kay Jesus. At ito yung sabi. Anong sabi niya? Panginoon,
Wala ka bang paki na ako ay nag-iisang naghahanda? Pagsabihan mo nga ang aking kapatid na si Maria na tulungan ako sa paghanda. So, tignan natin yung verse na yon, yung dalawang verses na yon. Kung atin titignan Lord, don't you care? So, makikita mo Panginoon, wala ka bang pakialam? So, makikita mo, maganda na yung ginawa niya, naghahanda Tanggap na nga yung sitwasyon, hindi na nga siya nakikinig Di ba? Naghahanda na nga siya, abala na nga siya Pero, bakit ganun? Nakita mo yung ugali ni Marta na para bang may kaunting pagyayabang. Nagkukumpara. Walang respeto sa Panginoong Jesus. Tinawag niyang, Lord, you don't care. So parang mahalaga kay Marta ay yung paghahanda. At bukod pa ron, sinabi niya, inuutusan pa niya ang Panginoong Jesus. Na ang sabi niya, Panginoon, pakisabihan niya ang aking kapatid na tulungan ako. So, makikita mo, kilala niya na Panginoon, pero sa kabuuan, hindi niya kilala. Siguro, katulad din natin, mahal natin ang Panginoon, hanggang mahal lang, hanggang salita lang. Lord, itinataas natin siya, tinatawag na Panginoon. But, sa kabuuan, wala sa ating gawa. Hindi makikita, hindi natin makita kung ano yung relasyon natin sa Panginoon, kung sino tayo sa Kanya, at ano yung pakay ni Jesus sa atin. Sa ganang sitwasyon, sumagot si Jesus. Sabi niya, Marta, Marta, abala ka sa maraming bagay na hindi naman pangunahin. So, naroon pa rin Marta, Marta. So, ibig sabihin, naroon pa rin yung the gentle, pakiusap, banayad na salita ni Jesus. Marta, Marta. So, ang kasunod nun, binibigyan diin niya na mali ka. So, yung salitang Marta, Marta, kung tutuusin, kung tayo yun, parang galit na tayo nun na mali ka. Kaya nga, dinoble na lang Marta, Marta. Kung pag-isahin mo yun, sigaw na yun. Galit ka na nun. Pero naroon pa rin yung gentle na pangungusap ni Jesus sa isang nagkakamali. Marta, Marta, masyado kang abala. So makikita mo, sabi ko nga sa inyo, masama ba yung maging abala? Hindi. Kailangan lang natin yung tinatawag na priority. May oras sa pagluluto. May oras sa paghahanda. May oras sa pakikinig. Ano ba yung mahalaga? Siguro naman, kahit gutom tayo noon, o hindi mo pa siya napaghahanda, makinig ka muna. Pag inuna natin, yung pakikinig, pagkatapos noon, saka tayo maghanda. Gawin natin yung pwede nating gawin na mahaba ang oras. Siyempre, yung ginawa ni Marta na paghahanda, hindi naman, siguro nagluluto siya, hindi naman instant, mami ang kanyang lulutuin. Siguro magsisindi pa ng apoy. Kahoy ang gagamitin, magpapakulo ng tubig o ano man. Uubos ang oras. Kaya nga sabi niya, Marta, Marta, masyado kang abala. Si Mary, pinili niya yung bahaging
pinakamabuti. So, ibig sabihin, bahagi din yung paghahanda at yung pakikinig. Ano ba? At yung pinili ni Maria ay hindi tatanggalin sa kanya. Ano ba yung pinili ni Maria? Nakinig, naupo siya at nakinig sa pangangaral ni Jesus. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, inuna niya yung pagkaing espiritual. Kailangan muna natin yun. Hindi pa naman kayo gutom. Okay lang siguro kung talagang nangihina ka na sa gutom. Nanlalabo na ang mata mo sa gutom. Siguro unahin mo muna ang kumain bago makinig. Pero kung hindi naman, maghahanda lang, unahin mo yung pakikinig. Pagkain muna espiritual. Pangalawa naman, yung pagkain ng katawan. Kaya nga sabi ni Jesus, pinili niya yung bahagi na tama at ito ay hindi tatanggalin sa kanya. Ano ang hindi tatanggalin kay Maria? Yung kanyang napakinggan, karunungan, wisdom, pagkaing espiritual, wisdom. Hindi na tatanggalin sa kanya yun. Tayo nga, di ba? Pamana natin sa ating mga anak ay edukasyon. Nasabi natin, anak, lahat ng bagay ay mawawala sa iyo. Ngunit yung talino, karunungan, edukasyon, hindi mawawala sa iyo yan habang ikaw ay nabubuhay. At pag kinuha ka ng Panginoon, dala-dala yan. Wala kang iiwan. Yung pera, iiwan mo, ipamamana mo. So makikita natin ang sitwasyon. Ano ang pwede kong maidagdag diyan? Kadagdagan. Unang-una, kapag ikaw ay nasa, kunwari, araw ng linggo, normal na ikaw ay sumasamba. Kapag ikaw ay nakinig na araw ng linggo, para kang si Maria na nagkaroon ng karunungan na hindi tatanggalin sa kanya. Pero kung ikaw naman, araw ng samba mo, saan ka man samba, hindi ka nakasamba, ikaw ay katulad ni Marta na abalang-abala, araw ng linggo, hindi nakasamba, hindi nagkaroon ng karunungan espiritual. So, ibig sabihin, ganun lang ka paghahambing nun. Kaya kailangan natin, araw ng linggo, unahin natin yung pagkain espiritual na karunungan. Bago tayo mamasyal o magtrabaho sa hapon, ngunit unahin natin yung ating pakikinig. Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo kailangan ng Diyos. Baka nagkakamali tayo. Tayo ang nangangailangan ng Diyos. Kaya nadidisappoint ang Diyos sa atin. Mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto niyang makita ka araw ng linggo o anumang araw na ikaw ay nakikipagtipan sa Diyos. Bakit? Kasi meron siyang gustong ibigay sa iyo. Kung wala ka, nadidisappoint siya. May dala siya. Meron siyang gustong ibigay sa iyo. Wala ka sa araw ng linggo. Hindi ba tayo rin, kapag tayo ay merong inaasahan na darating, ipinaghanda natin, tapos hindi dumating, hindi ba? Naapektuhan din tayo. Ganun din ang Panginoon. Ngunit inuulit ko, baka tumanim sa isip natin
na kailangan tayo ng Diyos, kaya nagagalit siya kapag hindi tayo sumasamba. Tandaan natin na tayo ang nangangailangan ng Diyos. Amen? Ano yung mga bagay na pwede nating gawin ngayon na hindi mawawala sa atin, na gagawin natin? Unang-una, yung ating quiet time, fellowship natin sa Diyos. Kailangan meron tayo quiet time sa Kanya. Doon natin pupurihin siya. Doon tayo kakausapin natin siya patungkol sa ating sarili. Panginoon, ako ba'y ligtas? Panginoon, yung bang aking mga kasalanan mula noon ay patatawarin mo at marami ka pang sasabihin. At pwede ka ding magsumbong sa Kanya bago ka pumunta kay Tulpo. Pumunta ka muna sa Diyos. Panginoon, si ganon, Panginoon, ito yung ginawa sa akin. Ano ang gagawin ko? O kaya, magkaroon ka rin ng tinatawag na rekomendasyon, petition, sa isang tao na gusto mong ilapit sa Kanya. O, marami kang magagawa. Ano pa yung hindi maaagaw sa atin? Yung karunungan niya, yung pakikinig natin. So, kailangan natin makinig, magbasa ng Kanyang salita. Oh, so ibig sabihin, magkakaroon ka ng karunungan at marami kang madidiscover, makukumpleto pa, madadagdagan pa yung karunungan mo patungkol sa Biblia, sa Kanyang salita, at dun mo marirealize, ganun pala. Ganun pala yun. Pakonti-konti. Matututo ka ng salita ng Diyos. Ako ba walang natuto? 30 years. Halos magpo-40 years na. Ako'y nagbabasa ng Kanyang salita. Nakabuo nga ako ng 10 taon. 10 taon o 120 months. Na tuwing gabi, 2 oras kung magbasa ako ng Kanyang salita. Sa loob ng 10 taon, wala akong alam na pumalya. Kung meron man, so ibig sabihin, matututo ka. Hindi ko ibig sabihin, mas magaling ako sa inyo. Hindi ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, matututo ka. At yun ay dala-dala mo. At sa ganun ay, hindi ka maluloko ng mga ibang tagapagturo. At malalaman mo din kung ang turo ng iba ay sablay, o kulang, o hilaw. Matututo ka. Kapag araw-araw nagbabasa ka, nakikinig ka, ina-analyze mo, hindi ka maloloko ng mga ibang tagapagturo, hindi ka basta-basta susunod. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen? So, ano pa hindi maaagaw na gagawin natin? Yung pagbabahagi ng Kanyang salita. At sigurado, meron kang benepisyo sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, ang isang mananampalataya na nagdala ng isang kaluluwa mula sa dilim, dinala niya sa paanan ni Jesus, may regalong naghihintay sa iyo sa langit. At yun ay hindi mawawala. Ngayon, baka meron kayong tanong. Alamin natin. Para malaman nyo naman. Magkaroon tayo ng kaunting kaalaman. Sabi ko nga, mahalaga ang magbasa, manalangin, makinig, at pag-iimbestiga ng salita ng Diyos. Hindi ka maloloko ng maraming mga tagapagturo. Hindi natin pwedeng pakialaman sila.
Kanilang spiritual yun. At tingin nila, dun sila maliligtas, dun sila. Respeto natin yun. Ngunit, baka may itatanong ka. Ayan ang aking Facebook, Messenger. Baka may itatanong ka, personal, mag-uusap tayo. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Kung kami po'y mananampalataya na, Panginoon, pwede pa rin kami magkamali. Pagkasa. Salamat sa buhay ni Maria at ni Marta. Hindi kami nagpapasalamat dahil sa nangyari sa kanila, kundi salamat dahil inallowed mo. Inallowed mo na nakasulat, nakatala, na magbibigay aral sa amin. Salamat po, O Diyos. Katulad ng isang tao na nakikita naming mali ang ginagawa. Ano mang nakikita naming mali, sino man siya, imbis na husgahan namin, siya ay isang karunungan upang ma-prevent, upang maiwasan namin, hindi namin magawa yung ganun. Salamat po, O Diyos. Lahat ng bagay sa kapaligiran namin na alam namin ang mali ang ginagawa, dapat magpasalamat kami sa iyo, O Diyos, dahil binibigyan mo kami ng karunungan upang hindi kami maging ganun o hindi namin magawa yun. Salamat po, O Diyos, sa karunungan at sa patuloy na pag-aaral namin, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng sigla para kami mag-aaral. At kung kami natututo, galing pa rin sa iyo, O Diyos. Ang lahat-lahat, Panginoon, ay galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, nawa may mga kaluluwa makakita, mabasa, o marinig, mapanood, ito ay magkaroon ng hanapin kanila, pananabik, upang mas makilala ka pa nila. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.